Dan. Kilala natin siya sa mga videos na nagbibigay ng mga advice patungkol sa mga current issues dito sa Pilipinas. Pati Lustre binabash ngayon dahil biglang nag-promote ng sugal. Sir Gaben binash dahil sinisexualize daw si Bini Mika sa kanyang TikTok live. Let's recap. And just recently, ay na-recognize siya ng Pinoy History and Philippine Vloggers Award at their top 1 pick out of 25 other influencers bilang the most influential and motivational vlogger of 2024. Pero ang problema, despite ng 5 million followers, achievements and rankings at napakadaming milestone, ay wala siyang marireceive na kahit anong award mula sa mga ito. That's why ako na mismo ang magbibigay ng first ever customized award para sa kanya. Ang tanong, magustuhan nga kaya niya ang design ng ibibigay natin sa kanya? 3, 2, 1, go! Ma-appreciate niya kaya ito gaya ng ibang vlogger na nabigyan na natin sa series na to. Paano nyo ito ginawa? Yes! Kinakinikilubutan ako, bro. At gaya ng dati, ano-ano na naman kaya ang bagong problema ang mararanasan ng team namin bago namin siya tuluyang makita. Sir, saan po dito yung mga ilaw? Hindi pa namin sure kung yung ilaw na kailangan namin meron dito eh. Kakaroon tayo ng problema ngayon doon sa sasakyan natin kung saan nakakarga yung mga... Tumirit kanina yung pre yun, ano? So guys, ito pa yung malupit. Biglang umulan. Tara at samahan niyo ulit kami sa comeback video ng Play Button series dahil this 2025 ay mas marami pa kayong aabangan dahil pang-anim na si Real Talk Darb sa madami pang vlogger na ia-attempt natin bigyan ngayong taon. Dahil we have a goal to hit 1 million followers sa Facebook, 1 million subscribers sa YouTube, at 1 million followers sa TikTok. At pag nangyari ang lahat ng yan, we will attempt na bigyan ang isa sa pinaka-imposible at pinakamalaking content creator sa buong mundo. Kaya huwag na natin itong patagalin pa at welcome sa Play Button series, Real Talk Darbs Edition. Okay, alam ko sobrang dami kong atraso sa inyo guys at ang dami na nagtatanong, nagtataka at nag-aalala, no? Kung Kuya Ray, buhay ka pa ba? Pero guys, huwag kayong mag-alala dahil yes, I'm still alive and kicking. Buhay pa po si Kuya Ray at gumagawa pa rin po tayo ng video. At huwag kayong mag-alala dahil sasagutin ko lahat ng current update at tanong ninyo about sa akin on a separate video. Pero for now guys, mag-focus lang muna tayo sa video na to dahil sobrang dami nating kailangang face na pagdaanan. And speaking of face, nakakamiss mag-voice over pero meron tayong 4 na phase na kailangan pagdaanan bago tuluyang matapos ang project na to. Kaya without further ado, let's proceed sa phase number 1, the research phase. Real Talk Darbs is the online persona of Darby Kim Estrevilla, Filipino content creator renowned for his candid discussions on life and love. Focus on being the right person for someone. Before venturing into content creation, Darby worked multiple jobs in the United Arab Emirates. In 2020, he resigned from his overseas work to pursue vlogging full-time. That's when he started his platform. Yo, what's up? This is Real Talk Darb, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas. And gained significant traction with videos addressing topics relevant to overseas Filipino workers and trending social issues. This content continues to inspire and provide valuable insights to many. Yun yung sabi ni ChatGPT guys. Okay? So nakakapagod, sobrang daming English. Pero feeling ko hindi pa ako kontento doon kaya mag-check pa tayo ng iba pang mga articles. At nagpatuloy lang ako mag-research from reading different articles, watching different news, and listening to many podcasts. At inulit-ulit ko lang ang proseso na yan hanggang sa napansin ko na meron lang iisang mensahe si Real Talk Darb sa bawat interview at article patungkol sa kanya. Alright guys, so I guess tapos na yung pagre-research natin at so far, ito na lahat ng mga information na nakuha ko. Okay? So number 1 dyan is hindi talaga natin pwedeng i-disregard yung branding niya na Real and Talk and si Darbs. Okay? So there's a meaning sa Real, kung bakit siya Real, bakit Talk, kung bakit siya mahilig magsalita, mag-advise, and si Darbs, yung personality talaga ni Darby Kim Estrevilla. Then number 2 is yung color team niya. Talagang mapapansin mo, consistent talaga all throughout ng branding niya, yung red, black, and white na color. So maybe pwede natin kuhain yung inspiration, magiging design mula doon sa mga kulay na yun.
Pero meron po talaga akong isang na-realize talaga guys. Ito, so after nung ilang days ko na pag-research, na-realize ko talaga na talagang feeling ko dito siya naka-anchor dito sa tagline na to. Lagi niya sinasabi to guys. Even before I posted my first vlog, every time I create a video, I always said this, so regardless of how many views I would have, one changed soul is worth more than 1 billion views. Okay, so ngayon yan na lahat ng mga information at important details for me na gagamitin natin para sa pinaka-basis na magiging design natin. So without further ado, talo na tayo sa phase number 2. The designing phase. Yun, magde-design na tayo at magdo-drawing na tayo ng final form or itsura ng design natin para sa play button ni Papa Dark. Pero actually wala pa talaga akong naisip kung ano yung magiging itsura niya. Pero nakapag-drawing na ako kanina nung mga pinakakailangan natin or key elements dahil nga nanggaling tayo sa pag-research. So, una dyan is platform, the soul, the eyes, the mouth, the question, and lastly, the black and red color. So ngayon, ang gagawin naman natin, ito-try na natin i-drawing at pagsama-samahin natin lahat ng details nito into one. Tara, mag-drawing muna tayo. Let's go! I've been running so long that my feet don't work no more. Let a brain run slow. Oh no. Alright guys, so ngayon tapos ko nang i-drawing yung tatlong version na nagawa ko. No? So una is eto. So kung mapapansin nyo rito, maganda na siya. Actually naganda na ako sa kanya. Ang kaso lang, kulang kasi wala dun yung form of question, wala dun yung mouth. At kung nagtataka kayo bakit apoy, kasi dyan natin ilalagay yung element ng black and red na color theme. For me, hindi siya sapat, no? So sa version 2 naman natin, eto, kung mapapansin nyo parang, sorry no, mukha siyang Pokemon eh. Pero andito yung idea niya. Mukha siyang form of question, andito yung mata, and parang merong soul na lumalabas mula dun sa mata na yun. So apoy din siya para malagay pa rin natin yung team color na black and red. Dito I could say happy na talaga ako sa naging itsura niya. Gumawa ulit ako ng version 3. And kita nyo naman guys, ito yung version 3 natin. Sobrang angas niya kasi nalagay na natin syempre yung platform. Meron na siyang bibig. Tapos, napapalibutan siya ng flame. Kung saan malalagay talaga natin napakaraming apoy. And as you can see, meron na siyang mata. Pinaghiwalay ko na yung mata kung saan nagsisignify or nagsisimbolize ng views. At pinaghiwalay ko na yung soul. So ayan, meron siya sariling aura yung soul. At mayroon din sariling aura yung mismong award, yung mismong play button na fire. So ayan, so for me, okay na yung itsura nito. Pero meron pa tayong isang tao na kailangan i-confirm at tawagan kung agree na rin talaga siya sa idea natin. Tawagan na natin yung tao na yan. Hello pre, saan kayo? Uy! Daya, namamasyal sila guys. Ay, so pre, may sinend ako sa yung tatlong image. So gusto ko lang mamili ka dyan kasi pang ilang image yung tingin mo pwede natin gawin para kay Real Talk Darbs? Sa dalawa. Ito nakita ko na nga. So, para sa akin, pre, itong last. Yung last? Uy, parehas tayo. Bakit pre? Bakit sa tingin mo yan yun? Yung identity ng pagbibigyan natin, pre, yun nga si RDD, di ba? Oo. Para sa akin, mas akma yung may mukha kasi. Okay na ito, pre. May mukha. Ito na gagawin natin. Okay, let's go. Okay, so thank you, pre. Alright guys, so nakita nyo naman, agree na din si paring Arieto. Kaya ano pang hinihintay natin? Gawin na nating realistic to. I-open na natin ang Photoshop! So that's it guys, tapos na nating i-edit yung Photoshop version ng play button ni Papa Dark. Pero ayun, gusto ko lang linawin at i-address na there's no possible way na magawa talaga nating like apoy na apoy talaga yung ibibigay natin kay Papa Dark kasi paano yun? Pero you get the idea, itatry nating i-achieve as much as possible na inspired siya na merong flames, merong soul, and everything. Okay, so tignan natin kung paano yung mag-unfold dahil ngayon ay tatalo na tayo sa phase number 3, the building phase. Alright guys! Kung mapapansin nyo pala, kaming dalawa lang kasi si paring Arieto natin. Ang ating lead artist may lakad. So, di ba nakita mo na yung design? Oo, ang ganda pa. So, ang gagawin namin ngayon, day 1 is yung, syempre, usual, yung base. Diba? Yun naman lagi. So, umpisa na namin. Okay? Let's go. Boss RTD, let's go. At uunahan ko na kayo, bago nyo pa ito i-comment dyan, this video is actually taken last 2024 pa. But due to some issues, hindi ko na kasi makita yung original files for phase 1 and phase 2. Kaya, nag-reshoot na lang ako. Halata naman guys kasi tignan nyo, mayroon na akong mga brace ngayon. Pero nung time na yan, wala pa talaga. Pero, go
gagawin ba ay ibibuild na namin yung pinaka-base or platform. At makalipas lang ang ilang oras, So ngayon guys, dahil tapos na namin yung base, ang gagawin naman natin yung structure na. So maaga pa nga ang araw at nandito na din si paring Ege. Kaya maihahabol pa namin ang paggawa ng structure. And for this, nagsimula kami mag-welding sa pag-build ng question shape na armature. And next ay babalutan namin yan ng foil. At uulitin lang ang proseso na yan hanggang sa kumapal. At pag sakto na ang kapal, gagamit naman kami ng non-sag epoxy para hulmahin ang image na gusto naming ipalabas. At hindi nga pala basta-basta ang proseso na to guys, dahil sobrang nakakangawit sa kamay ang magmasa ng epoxy. Not to mention na medyo makemikal din talaga ang amoy niya. At tinahanap nyo kung ano ba role ko dito. Nakakaliw manood kasi paano na nabubuo unti-unti yung imahe mula sa ganung concept. Ang galing, di ba? So balik trabaho na tayo. So far, unti-unti na nagkaka-shape ang actual play button. Nahulma na din natin ang flames inspired, na ikabit na din ang soul orb, and lastly ay ikakabit na namin ito sa mismong platform. At makalipas lang ang ilang oras, Alright guys, so eto na. Meron na yung mga bibig, ilong, mata, soul. So yun, what's next? Pintura. Okay, maybe bukas na yun. Bukas na ba tayo pintura? Bukas. Yan. Okay, so bukas na. Okay, so tapos na kami ngayong araw and kita-kits bukas dahil magpipintura na kami. Let's go! kinabukasan, maaga pa nga lang ay nagsimula na kaming magpintura. At sobrang challenging lang today dahil sobrang init at tirik na tirik ang araw. Ganyan lagi ang eksena dito guys. Ang matindi nito, kahit sobrang init, may chance pa yan na umulan. Pero tuloy pa din tayo sa trabaho. Pagkatapos namin maglagay ng primer gray ay nag-proceed naman kami sa pag-spray ng black paint. Habang si paring Erwin ay ginagawa na ang cage na paglalagyan ng play button. At after matuyo ng first two paints ay oras naman para pinturahan na to ng red coating. Parang first time natin nag-touch ng grid eh. Usually, most of the time talaga parang gold. RTD nga naman. RTD nga eh. Baka lalaki. Lalaki talaga. Lalaki mo. And we're now down sa last two steps ng process natin, wherein kailangan na namin maglagay ng final coating para mas kumintab ang play button. Pagkatapos ay nag-spray pa kami ng chameleon colors to add another accent and glitter. At makalipas lang ang halos buong araw ng pagbibuild, I am now proud to present to you the final look ng first ever customized play button, Real Talk Darbs Edition. Yo, what's up? Talk Darbs. Let's find out. At nasa last phase na nga tayo ng video na to, wherein i-deliver na natin to para makita ang reaction ni Real Talk Darbs. Kaya agad-agad na namin kinarga ang play button at bumiyahe na kami for 13 hours mula Bicol hanggang Manila. Only to find out na meron pa palang natitirang problema na hindi pa namin na-a-address. Sir, saan po dito yung mga ilaw? Ang mission namin makahanap ng ilaw ni RTD kasi mula sa Bicol, kinapos kami. Umorder kami sa Shopee, hindi dumating. Hindi pa namin sure kung yung ilaw na kailangan namin meron dito. Exactly, dahil umorder kami ng ganitong klaseng ilaw pero hindi nga siya dumating, kaya nandito kami ngayon sa Wilcon para humanap ng katulad ito. Ang kaso lang, May black yan. Ako na para sa 600, 699. Mahal. So guys, nagkakaroon kami ng problema ngayon, no? Bukod sa pricing, yung size. Malaki. Yeah, save us. Getaway vehicle natin, guys. nasira. So, time check ngayon is, so mag-aalas 2 na. So, dapat before 2 or exactly 2, makabiyahe na tayo kasi ang binigay na schedule at oras sa atin ni Real Talk Darbs is Okay lang ba mga 3:30 na kayo pumunta dito? so, currently, ang time kasi, mag-aalas 2 na. Eh, kailangan umabot tayo doon ng 3:30 exactly, no? So, wala tayong choice. Tingin ko, sakay na tayo ng L3. Full of surprises talaga tong araw na to. Biglang umulan pa, oh. Kanina, sobrang init. Biglang umulan. Grabe, di ba? Halos nagsabay-sabay na lahat ng problema. Pero kapag ganitong mga moment, isa lang ang alam ko. The more na mas dumadami ang problema, ay mas sumasarap lang ang kwento. I present to you. Hey, Baba RTD. So, marami na kasing chance, guys. Dapat na possibly magkita tayo. Who knows, ito pala talaga yung gusto ni Lord. Kailangan meron tayong ibibigay na customized Facebook play. Oy, wow, gusto ko yan, ha? Excited ka na, bossing. Very excited ako.
Thank you very much. Napili mo ako, ha? Siyempre naman, ikaw naman, alam mo na yun eh. So, way back pa, di ba? Siyempre, alam ko talaga someday, isa ka sa dapat kong bigyan. Yung someday na yun, that's today. Yan, okay. Happy to know. So, what are you waiting for? Pasok na tayo. Magugustuhan ko ba yung play button? We make sure na magugustuhan mo talaga. Pero ngayon, yan yung tingnan natin kung talagang totoo yan pag nakita mo. So, ready ka na? Tara na. Let's find out. Yay! Alright guys, so after ng lahat-lahat, no, siguro naman from episode 1, episode 2, episode 3, nakita nyo na, and lahat ng struggle, mula Bicol pa hanggang Manila. So, yun, finally nandito na tayo sa loob ng House Creatives, no? So, dati pinapanood ko lang talaga to, pero ngayon nandito na ako sa loob. So, huwag na natin patagalin na present to you si Papa Darbs. Papa Darbs, halika na! Alright, una sa lahat, Papa Darbs, ano na agad? Nag-stutter na, kinikilig kasi ako eh. Pero ayun, una sa lahat, thankful na agad yung message ako, nag-accept ka na agad. Parang pangarap ko natupad na agad. Maraming salamat po sa pag-accept sa akin, especially ng team. And dahil sa paniniwala na may sense talaga yung ginagawa ko, yun talaga siya. Happy to validate what you're doing is. Kasi, first of all, yung niche na ito, parang first kata nito sa Philippines. And I always remember that usually people who are the crazy ones to do things are the ones who basically become successful because they thought that people would think it's crazy, pero hindi pala. Imagine before, mukbang is something crazy. Parang binabash talaga ng tao. It's $1 billion industry right now. So I know for a fact na this is gonna be a niche someday at ikaw ang nagpasimula. Thank you so much. And I'm happy to be isa sa mga na-awardan mo ng yun nga, play button na yun nga, medyo masakit nga kasi sa Facebook ko lang ganun. Parang kumbaga, it's more special because it came from a person or a content creator that I also respect yung work mo. So it means a lot. Thank you so much. Grabe guys, yung mga ganun pa lang uwi na ako. Talagang legit nakakaano. Pero siguro kaya ganun yung reaction namin dalawa is usap siya at saka compliment siya ng creator to creator. Nakita ko rin kasi paano yung umpisa ni Papa Darbs, lalo na ikinig ako ng mga podcast niya. So ngayon, yung design na nasa likod yun, mula yun. So ngayon Papa Darbs, thank you so much sa good word and ready ka na ba? We're ready. Okay! Okay Papa Darbs, bago mo yan hilahin, syempre, iilawan mo na na. Okay. Yan! Okay, lights on din talaga ako. May ilaw na yan sa loob. Chocolates. Naging ano ba yung bayang mundo eh. Okay na, Papa Darbs, ibigyan ka na namin karapatan na hilain na yan whenever you're ready. Okay? Okay, sige, bilangan natin para ano. Okay, 3, 2, 1, go! Yo, what's up, Real Talk Darbs? Yo, Real Talk Darbs! Hey, what's up? This is Real Talk Darbs. Not okay to love someone 100%. Sino dito pag nasasaktan? Kung bakit nag-cheat ang babae? If you're someone who has been there since day one, ikaw yung nandyan nung walang naniniwala, at gusto ko lang magpasalamat sa inyo, I just basically want to be remembered as a person na mas marami akong binigay kaysa marami. Sobrang ganda. Wow! Yes! Kinakinikimutan ako, bro. Fuck, paano nito ginawa? Tapos may gin pa, oh. Thank you very much. Okay, so ngayon, syempre, quick trivia lang. Itong page na to, lagayan niya na yan. At the same time, pag binalikan mo yung Papa Darbs, ito na rin yung standing. Okay, so ngayon, release mo na Papa Darbs yung oras. Alright guys, so palapakan natin na release na ni Papa Darbs. Meron kami certificate. I am now presenting to Papa Darbs, no? Real Talk Darbs for passing 4.7 million followers sa Facebook. Diba, pipirmahan namin yan. Legit po yan, meaning one of one po yan. Hindi na yan gagawin ng design na yan sa iba pa. Sa'yo na yan. Papa Darbs, kanina napansin namin umikot ka. Diba? Umikot siya. Ngayon, tatanungin kita, based sa pag-ikot mo, sa pag-observe mo, tingin mo bakit ganyan yung naging design mo? Para siyang fire. And then there's a face in there. It signifies the fire within someone's
soul. I believe ito parang fire burning in someone's soul. And I love the fact na sobrang ganda ng pagkagawa niya sa color. Siyempre, pag Real Talk Darts, black, red, white. Kaya dyan na. Meron ding spotlight. So, nasa spotlight yung mukha. Spotlight din yung soul. Sa spotlight din yung burning desire of the soul. Sobrang surreal, sobrang ganda. Tama ba yung sinabi ko? Okay, guys, alam nyo, talagang legit. Talaga si Papa Darts. Okay, so, ayun, tama talaga yung nasabi niya. Kung mapapansin nyo, yung design niya is fire. Tapos, ilang beses niya nabanggit yung soul. All this time kasi si Papa Darts, pag sa mga podcast or interview niya, lagi niya sinasabi to. Ano yung competitive edge mo? Bakit kaya nandiyan ka sa situation na nandiyan ka ngayon? Bukod sa sinasabi niya na kaya niyang i-overlast. I can outlast. Outlast, yan. I-outlast yung mga ibang content creators. Though hindi siya para makipag-compete, pero sa sarili niya yun yung competitive edge niya for him. Pero ito, subconsciously niya siguro itong nasasabi. Sabi niya, nagmamatter kasi sa kanya, hindi yung views. Yeah, exactly. Ang sinasabi niya palagi, one soul change is way better than 1 billion views. 1 billion views. Kaya pinangalanan po namin yan na one soul change. So based dito sa design, may soul na dinala mo po yung mantra na yun na marami ka nang na-touch. Ako, sana ako dyan. Living proof ako niyan na hindi ka tumigil. Ngayon, yung mantra mo na yun, marami nang nanganak na yun ng maraming content creators. Tapos ito pa, pansin nyo kung anong posing ngayon ni Papa Darts. Di ba mahilig siya magganito? That symbolizes question. Pansinin nyo yung shape ng face. Question. Kasi si Papa Darts, marami siyang binibigay ng mga information na kahit hindi mo na nga itanong, mapapatanong ka at mapapasagot ka ng oo at the same time. Kasi siya question. Yes, Hindi kasi namin pwedeng ilabas na nakaganyan yung mismong face mo. That's already given. Pero doon nag-isip kami ng outside the box, paano namin ilalabas na incorporate ng one piece lang yung soul, yung question at the same time yung talk. Kasi lahat ng meron ka ngayon ang galing sa pagsasalita mo. Kaya nga, real talk types. Yeah. Sobrang nice na this like the effort you put here, hindi madali yan. Like the journey that you have to do to come here and being able to be recognized. I think this will be my prized possession. Oh! Prized possession. Naiyak ka naman din ako. Because yun nga, the mission has been always to save one soul. As a content creator, yun ang mission ko eh. That's the reason why I created House Creatives. Create creators that influence transformation. Because we always go back to that one soul. And that one soul is, I mean, sa Philippines kasi ngayon especially, sobrang daming toxic content creators na. Pansin niyo yung content ko, parang sobrang toxic sa simula. Because that's how I attract those people who has a toxic mind. Pero going through inside my content, na-realize mo positive pala. And yun, I'm just happy na, alam niyo ba na even before I start content creation, even before I shoot my first video, sinulat ko sa likod ng notebook ko, sabi ko na, yun, one changed soul is worth more than 1 billion views. So, kung isa ka man sa mga taong nagsisimula ngayon or someone who really wants to push through at medyo napanghihinaan ka ng loob kasi walang nanonood, know that your value doesn't come from how many people that watch you, but your value is measured on how many souls you change. And as a content creator, we have the privilege of changing at least one soul. So kahit isang soul lang mabago mo sa isang video, parang sabi ko sa sarili ko, I'm good. And everything else will follow. And I didn't imagine, honestly, can imagine na pupunta ako sa lugar na ito ngayon, build this house, quit my job as an OFW. Pero never underestimate the power of a mission and a purpose. Ang purpose ko talaga is to change one soul. Totoo, Papa Darts, you definitely nagawa mo yung word na yun kasi na-change mo talaga din yung soul ko. Binubuhat ako nung pagka nakikinig ako ng mga podcast mo pag may time na gusto ko na mag-quit. Nakaka-relate ako, nag-resign din ako sa trabaho, ganito. Bakit sila kinaya nila? So anong meron sa kanila na dapat magkaroon din ako? Yun talaga yung tenacity, yung gano'n. Yeah. Kaya sabi ko, hindi pwede ako huminto eh. Kasi itong moment na to yung mapapabayaan ko pag huminto ko guys eh, di ba? Honestly,
sabihin na lang natin na we've received lots of award and medyo mahirap na parang matouch yung soul because of the many experiences that what we do are privileged na binibigay sa atin yung ginagawa natin. Pero this is one of those rarest moments na sobrang na-appreciate ko talaga to. Pinaghirapan nyo, pinag-isipan. Imagine how many hours you put in this. Always ko sinasabi one of the most valuable time a person can give you is time. Time kasi hindi mo mababalik yan eh. How many hours did you put in here, and those are the time in your lives that you cannot take back. You could spend it somewhere sana, more productive, more something. Pero sa akin, yan yung worth, yung valuable. Diyan ko talaga in-spend yung oras ko. Like, walang halong sayang, walang halong pagsisisi. Mas nagsisisi pa ako pag yung time guys, syempre tao lang ako, content creator lang din ako. Kaya napasukan na ako ng reality check. Saan ko nakukunin yung budget? Ang layo. Taga-QC ako. How ironic, pupunta ako sa Bicol nang wala akong kakilala, walang anything, ilalabang ko lang yung pangarap ko. Diba? Tsaka, isa kasi talaga sa yung pinaka, diba, idol natin si boss ko. Sabi niya, mag-looking forward pa siya sa iba ko pang matatouch. Sa ginagawa mo na to ngayon, nawa mo yung puso ko at marami kang pusong mahawakan. Sa mga susunod pa na gagawin mo, iba yung fighting spirit mo. Iba ka. So, tumigil na ako. Sino pa yung tatouch ko? Kaya sa lahat, papadar sa sa reaction. Thank you so much po sa pag-appreciate nung mahirap. Bro, sobrang hirap nito. Gagawa ko pa ng video. And for sure, maraming mga tao who's looking up to you right now. Sana. Mga bata na nalulupitan sa mga ginagawa mo. And you're inspiring other content creators as well to be true to what they want. To be true to what they do. So, huwag kang hinto. Thank you, Papa Darge. It's never too late. Palakpakan natin si Papa Darge. Thank you so much, Papa Darge. Yung pa pala, soul views. Mas malaki yung soul kasi worth siya. More than billion views. Thank you. Sobrang ganda. Na-appreciate ko talaga yung soul. So ako, I would use this as a source of strength next time kung medyo panghihinaan tayo ng loob. I just only think about those soul na could still be touched. Sa lahat ng mga followers ni Ray, guys, please go ahead and support this guy. Ako, fan na ako ever since 2020 pa lang ata yun, 2021. So, sinerge talaga kita. Sabi ko, fuck, this guy is gonna be great one day. Ako, naniniwala ako. And ako, hindi ako nagsasabi nun because parang just for me to parang kilig-kiligin ako rin. Kasi you have the skill set, you have the talent, you have the guts to fucking come all the way here in my place at this time. Gets mo? Parang that takes grit, and most content creators don't have that, and you have that. So that's something na I respect so much. So kung sakaling ikaw man may pangarap ka sa buhay, expect that there's gonna be a lot of difficulties, but the harder the battle, the sweeter the victory. The only reason that hindi ka magiging successful, I believe, is if you stop. So continue lang, laban. Ayun guys, so ayun, sobrang dami na nating wisdom na kay Papa Darge. Pero ayun guys, ako guys, kung tingin nyo worthy ako and talagang na-inspire din kayo sa video na ginagawa ko, goal ko po, di ko na to sinasabi guys, never ko na to sinasabi sa vlog ko. Parang dapat magpusa na sila, pero siguro naman every wins natin, di naman masamang isigaw. Minamanifest ko na mag 1M followers. Ilan na ang followers? 240 plus. 240. Don't worry, magiging mangyayari yan. This year, minamanifest ko talaga. For sure yan. And looking forward when that happens. Huwag mo kakalimutan pasalamatan yung dating ikaw na hindi sumunod. Hey! Always. Thank you so much, Papa Darge. Dahil lang, dito na nag-end yung video. Pero, Papa Darge, hindi kasi ako mahihain. Di ba na-receive mo na yung yes? Paano naman yung iba? Hindi makaka-receive. Diba? Wala diba? So, ngayon, Papa Darge, I'll give you na karapatan. Kung tingin mo, meron ka bang gustong i-recommend or i-suggest na other content creator na tingin mo deserving para maka-receive ng customized award din naman nila. Ang napili ko si Diwata. Gusto ko malibre ng pares. Parang gusto mo lang kumain, pumunta na lang tayo. Siguro itong tao na ito na i-nominate ko, sobrang deserve ito kasi
sobrang daming tao din na nabago nito. So if we're talking about soul, ito marami ditong souls na na-save. Sobrang dami ding tumitingala sa kanya. Sobrang mentor ito sa business and all. Baka marami ang matutunan. Yes, for sure. So, naiisip ko na sobrang deserve na manominate. Mabigyan din ito si Boss RDR. Oh! Boss RDR, pre! Boss RDR! Sige, Boss RDR. Okay guys, so nanggaling na kay Boss RDD, si Boss RDR naman. Yan! Okay, so guys, yun na yun. Boss RDR, kita-kits po. Hey! Okay. Thank you so much, brother. Yo! Kung umabot kayo sa dulo ng video na to, ay maraming salamat sa oras ninyo. At dahil umabot na lang din kayo sa dulo ng video na to, ay meron na akong isang mahalagang tanong. Isa ka ba sa mga matagal nang nangangarap na maging isang content creator? Ano yung tinda mo, Tay? O isa kang business owner na gustong matutong gumawa ng video para maipromote ang sarili mong negosyo. Or gusto mo lang talagang matutong gumawa ng video para maidocument at maikwento mo ang buhay mo at makagawa ng magagandang memories. Nagigets kita at talagang masarap talagang magawa ang lahat ng yan. Pero ang tanging rason lang kaya hindi mo ito masimulan ay iniisip mo na it's too late na para sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa dahil way back 2020, isa rin ako sa mga nakaranas ng mga nararanasan mo. At kagaya mo, hindi ko rin talaga alam kung paano at saan magsisimula. Nag-resign ako sa trabaho kahit walang kasiguraduhan. Basta ang alam ko lang, gusto ko siyang subukan. At sa mga panahon na to, how I wish na merong tao sana ang nagturo at gumabay sa akin sa buong 4 years na naging journey ko. Kaya alam ko ang pakiramdam dahil katulad mo, siguradong nangangailangan ka ng isang taong tutulong sa'yo. Kailangan mo ng gagabay sa buong paglalakbay mo at kailangan mo ng isang kuya na mag-guide sa'yo sa lahat ng magiging proseso mo. Kaya naman, I am happy to announce that finally, I was able to launch my first ever masterclass na tatawagin natin Never Too Late Academy. Wherein layunin ng academy na to na bumuo ng isang solid na community na naniniwala na hindi pa huli ang lahat para sa atin. Kaya tara at sumahan niyo ako sa journey na to. Wherein isi-share ko sa iyo kung paano ko nga ba nakakasama ang mga kilalang personality sa industriya ng vlogging sa mga content ko. Tulad nila, Kong TV, Ivana Alawi, Sir Gavin, Malupiton, Tim Bogok, and lastly, si Real Talk Dark. At sa masterclass na to, ay tuturo ko rin sa inyo kung paano ko nga ba na-break ang fear ng rejection para makapagsimula ako mag-vlog. I-share ko din sa inyo kung ano nga ba ang bagay na video na dapat mong gawin. Kung paano mag-edit na katulad ng ginagawa ko. And lastly, ay kung paano nga ba magkwento na katulad ng mga ginagawa ko sa bawat storytelling videos na napapanood ninyo. Kaya kung gusto mong maging part ng pamilya na to, ay ini-invite kita sa darating na May 3, 2025. Wherein ay ilo-launch ko na ang first ever Zoom meeting masterclass Batch 1. Kung saan ay isi-share ko sa inyo lahat ng natutunan ko sa pagbuo ng isang content sa loob ng 4 na taon. And together, we will be unlocking the possibilities na matagal mo nang pinapangarap. Kaya kung interesado ka, i-click nyo lang yung link sa baba at mag-fill up na kayo ng Google Form. And this is just a limited slot guys dahil gusto ko talagang maging intimate ang first ever masterclass na gagawin ko. So paano? Hintayin kita sa loob ha? And as always, it's never too late para